Buksan mo ulit ang aparador ko. Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ko nang makita ko sila. Tanhaling tapat noon, yung init na parang dumidikit sa balat at sumasabit sa hininga. Galing ako sa palengke ng mas maaga kaysa inaasahan nila dahil walang dumating na manok sa suki kong pwesto. Pagpasok ko sa bakuran, tahimik ang buong bahay. Walang tunog ng TV mula sa sala, walang kalansing ng plato sa kusina. Tanging ugong lang ng lumang bentilador sa pasilyo at mahinang lagitik ng kahoy na sahig sa bandang kwarto ko. At doon ko sila narinig. "Dito yun, Ate Adela. Hindi pwedeng wala rito." Bulong ng kapatid ng biyenan ko na si Lumen, pausang boses at nagmamadali. "Hanapin mo ng maigi, mapupunta rin sa kamay natin ang lahat." Sagot ng biyenan kong si Adela, mababa pero madiin, yung tipong sanay mag-utos kahit pabulong. Hindi ko na inisip, tinulak ko ang pinto. Nasa gitna sila ng kwarto ko na para bang kanila ang lahat ng naroon. Bukas ang aparador, nakasahod sa kama ang mga tupi kong damit, nakalihis ang unan ko. Nakasara ang bintana, pero amoy na amoy ko ang pinaghalong efficacent oil, lumang pabango ni Adela, at iyong alikabok na naaamoy kapag matagal hindi ginagalaw ang ibabaw ng cabinet. Sa gilid ng kama, may bukas na karton ng mga lumang resibo at tax declarations na maingat kong iniipon simula pa nang nabubuhay ang asawa kong si Nestor. Napatigil sila. Nanigas si Lumen na hawak pa ang zipper ng pouch ko. Si Adela naman, dahan-dahang lumingon na tila ako pang nanghuli sa sarili kong bahay nang walang paalam. "Buksan mo ulit ang aparador ko," sabi ko. Mas malamig na ang boses ko ngayon. "Para makita ko kung ano pang gusto mong ilabas." Bago tayo magpatuloy, kung mahilig ka sa mga kwentong dahan-dahang humihigpit hanggang sa huli, mag-comment ka ng "Resibo ang sagot" at huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pero ituloy na natin. Ako si Alina Morales, 35 taong gulang, byuda sa papel pero hindi pa rin lubusang tuyo ang bigat sa dibdib. 1 taon pa lang mula nung namatay si Nestor sa banggaan sa Star Tollway, pero pakihamdam ko noon, ilang dekada na akong nakatayo sa bahay na iyon na laging may sinusukat na katahimikan. Hindi ako yung tipong maingay maggalit, hindi rin ako yung tipong marunong agad sumagot kapag nasasaktan. Ang totoo, habang nakatayo ako sa pinto ng kwarto ko, nanginginig ang hintuturo ko sa bayong nadala ko at nararamdaman kong umaakyat sa bato ko ang init. Pero ang mukha ko, pinilit kong patigasin. "Ano ba tong ginagawa ninyo?" tanong ko. "Ay, anak, huwag kang magalit," mabilis na sabi ni Adela. "Maglilinis lang sana kami. Ang gulo-gulo kasi rito." Napatingin ako sa nakasalansang kong damit na kanina lang ay maayos kong tiniklop. "Kasama sa paglilinis ang pagbukas ng pouch ko?" Si Lumen ang unang umiwas ng tingin. "Akala namin may mga papeles dito ng apartment. Sabi mo kasi noon ikaw na ang bahala sa koleksyon eh. Gusto lang naman naming tumulong." "Tumulong?" Ulit ko. "Sa loob ng kwarto ko? Nang wala ako?" Hindi agad nakasagot si Adela. Sa halip, ibinaba niya ang hawak niyang maliit na kahon sa kama ko. Kahon iyon ng lumang cellphone ni Nestor. Matagal nang walang laman, pero hindi niya alam na matagal ko nang napansin na may mga taong mas interesadong maghanap ng susi at resibo kaysa magdasal para sa patay. Mula nung namatay ang asawa ko, marami ng bagay ang dahan-dahang nagbago sa bahay. Nang una, si Adela ang nagpresentang samahan ako. "Hindi ka dapat mag-isa," sabi niya noon habang umiiyak pa sa lamay. Ilang linggo lang ang lumipas, ang ibig niya palang sabihin ay hindi ako dapat magkaroon ng puwanga para huminga ng ako lang. Unti-unti siyang nakikialam sa koleksyon ng renta sa 4 naming paupahan sa likod. Unti-unti ring dumadasal ang pagbanggit niya ng linyang, "Kami rin ang pamilya ni Nestor." Totoo naman iyon, pero sa paraan niyang sabihin, palaging may kasunod na hindi binibigkas. "At huwag mong kakalimutang may bahagi kami sa lahat ng naiwan niya." Nakaraang linggo, sabi ko habang ibinagoba ko ang bayong sa sahig, may isang envelope ng renta na nawala sa ibabaw ng ref. Nang 1 buwan, may susi ng gate na biglang napadpad sa drawer ni Tita Lumen. Tapos ngayon, nasa kwarto ko kayo. Gusto niyo ba talagang sabihin sa akin na naglilinis lang kayo? "Ang dumi ng tingin mo sa amin," matigas na sabi ni Adela.
Kung tutuusin, kung hindi dahil sa amin, baka bumagsak ka na pagkatapos mamatay ni Nestor. Yun ang laging paborito niyang linya, parang utang ko sa kanyang bawat araw na nakabangon ako. Lumabas muna kayo. Alina, lumabas muna kayo. Hindi ako sumigaw, hindi ko kinailangang lakasan. Sa bahay na iyon, mas kinakatakutan nila ang tahimik kong boses kapag tuluyan na akong napuno. Nauna si Lumen, bit-bit ang peke niyang lakas ng loob. Si Adela, bago tuluyang lumabas, huminto sa tapat ko. Kita ko ang manipis na pawis sa gilid ng ilong niya. Ang panga niyang tikom, ang matang hindi natatakot, kundi naiinis na nahuli. Hindi mo pwedeng kontrolin ang lahat, Alina, sabi niya. May karapatan din ang pamilya ni Nestor. Karapatan? Tiningnan ko siya diretsyo. Karapatan ng maghalongkat sa kwarto ng biyuda? Hindi siya sumagot. Tinalikuran niya ako. Pagkasara ng pinto, saka lang ako huminga ng malalim. Nanginginig ang tuhod ko. Naupo ako sa gilid ng kama at isa-isang tiningnan ang ginalaw nila. Ang pouch ko, ang kahon, ang drawer ng side table, ang maliit kong basket ng resibo para sa renta ng mga unit sa likod. Doon ko nakita. May punit sa pagitan ng 2 carbon copy pages. Hindi ito basta gulo. Hindi basta pangingialam. May kinuha sila. At hindi nila alam, ilang araw pa lang ang nakaraan dahil sa pakiramdam kong may mali, binilam ko mismo ang bawat pahina sa lumang receipt booklet na iyon. Nakatatak pa sa isip ko ang serial number ng huling hindi pa nagagamit. Ngayon, may isang nawawala. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang Notes app kung saan ako nagtatala ng lahat. Hindi dahil praning ako, kundi dahil natuto na akong ang taong hindi nagsusulat, siya ang unang nababaliktad sa usapan. Receipt Book 2. Missing 1 original page. Time scene, 12:18 p.m. Inside room, Adela plus Lumen. Sa labas, narinig ko ang kalansing ng baso. Parang walang nangyari. Parang hindi nila kakabuklat lang sa tahimik kong mundo. Tumingin ako sa nakabukas na aparador. Hindi sila naghahanap ng pera. Hindi rin alahas dahil halos wala naman akong itinatagong ganoon. Ang hinahanap nila ay mga bagay na pwedeng magpatunay kung sino ang may hawak ng bahay, ng renta, ng mga susi, ng mga papeles, ng kwento. At sa unang pagkakataon, mula nung mamatay si Nestor, hindi lungkot ang pinakamabigat sa dibdib ko, kundi linaw. May balak sila. At simula tanghaling iyon, tumigil na akong umasa na hiya pa ang tipigilan sa kanila. Kinagabihan, hindi ako natulog agad. Mahina ang ulan sa bubong na yero ng likod na apartment. Sa sala, naririnig ko ang mahinang tawa ni Adela habang nanonood ng teleserye na parang wala talagang nangyari sa kwarto ko. Paminsan-minsan, sumasabay ang boses ni Lumen, iyong tunog na palaging may bahid ng pangungutya kahit simpleng komento lang. Sa kusina naman, nakababad pa ang tasa kong hindi ko nahugasan. Amoy kape at basang semento ang hangin dahil may tumutulo sa labas malapit sa gripo. Nakaupo ako sa kama. Nakalatag sa harap ko ang 3 bagay. Ang lumang receipt booklet, ang listahan ng mga nagbayad ng renta para sa buwan na iyon, at isang maliit na notebook na ako lang ang may alam kung gaano kahalaba. Hindi ito notebook na makapagpapanalo agad ng kaso. Wala itong himalang sagot. Pero narito ang petsa ng bawat bayad, pangalan ng bawat tenant, at kung paano kami nagsimula ni Nestor bago pa namin naipatayo ang 4 na paupahan sa likod. Noong buhay pa ang asawa ko, ako ang unang nag-ipon para sa lupa. Hindi ako nagmana, hindi ako sinuwerte. 11 taon akong nagtrabaho bilang records assistant sa isang diagnostic clinic sa Lipa, tapos nagtitinda ako ng packed lunch sa 2 opisina tuwing Sabado para may dagdag sa hulog. Si Nestor masipag rin, pero mahina pagdating sa pamilya niya. Kapag umiiyak ang nanay niya,
Inuunahan siya ng konsensya bago pa man gumana ang isip niya. Ilang beses kaming naubusan dahil pahiram lang muna raw para sa gamot, para sa utang, para sa negosyo ni Lumen na hindi naman tumagal kahit 6 na buwan. Minsan, habang hawak ko ang payroll envelope ko noon, tinanong ko si Nestor, hanggang kailan tayo sasalo? Hindi siya nakasagot agad. Tumingin lang siya sa kisame at sinabing, basta tayo pa rin ang may hawak ng pangarap natin. Kaya ginawa namin ang paraan. Hindi malaki, pero malinis. Isang maliit na lote, isang simpleng bahay sa harap, 4 na pintong paupahan sa likod. Bawat hollow block, bawat pinto, bawat tubo ng tubig, alam ko kung gaano kahirap bayaran dahil halos lahat iyon may kapalit na overtime, pagod, at mga gabing nagpanggap kaming hindi kami kulang para lang hindi kami maubusan ng lakas. Kaya nang namatay si Nestor, hindi lang asawang nawala sa akin. Para akong naiwan sa gitna ng tulay na kami ang gumawa, tapos may mga taong biglang dumating para sabihing sa kanila pala iyon. 9:00 nang nag-message si Silly, isa sa matagal nang umuupa sa Unit 3. Ate Alina, pasensya na po sa abala. Nabayaran ko na po kanina kay Nanay Adela. Naka-receive po ba kayong ng text? Naramdaman kong bumigat ang tiyan ko. Tinawagan ko siya agad. Silly, may resibo ka ba? Tanong ko, diretso. Opo ate, bakit po? Pakipicturan mo, isend mo siya akin ngayon. May ilang segundong katahimikan. May problema po ba? Pakisend lang muna. Narinig kong paghihigop niya ng hangin. Sige po. Pagdating ng litrato, halos 1 minuto ko iyong tinitignan ng hindi kumikibo. Resibo nga iyon mula sa booklet ko. Parehong format, parehong carbon impression, parehong serial family na ginagamit ko. Pero peke ang pirma. Hindi ko kailangan magpaka-eksperto para malaman iyon. 11 taon na akong pumipirma sa kung ano-anong forms sa clinic noon at 2 taon na akong humahawak ng renta sa paupahan. Kilala ko ang bagsak ng sarili kong sulat kamay. Sa resibong hawak ni Silly, pilit na ginaya ang ikot ng A sa pangalan kong Alina, pero naputo lang hatak sa dulo. Isa pa, mali ang pen pressure. Mabigat sa simula, manipis sa dulo. Hindi ako ganun magsulat. Mas masakit pa roon, ang petsa. Tanghali iyon, eksaktong oras na nasa kwarto ko si Adela at Lumen. Tinawagan ko ulit si Silly. Magkano ibinigay mo? 3,000 po ate. Sabi kasi ni Nanay Adela, para raw hindi na kayo maabala, sa kanya na lang muna. May iba pa bang sinabihan? Hindi ko po alam, pero nakita ko si Kuya Jun ng Unit 1 na may inaabot din kanina. Tumayo ako. Lumapit sa bintana. Mula sa silid ko, tanaw ko ng bahagya ang bubong ng mga unit sa likod, basa sa ulan at kumikislap sa poste ng barangay. Hindi ako sumagot agad. Ate? Mahina niyang tawag. Silly? Sabi ko, pinipigilan ang boses kong manginig. Huwag mo munang sasabihin kahit kanino na tumawag ako. Itabi mo yung resibo. Huwag mong iwawala. Bukas, pupuntahan kita. Opo. Pagkababa ko ng tawag, narinig ko ang yabag sa labas ng pinto ko. Dahan-dahan, hindi kumakatok. Parang nakikinig. Hindi ako nagsalita. Hinintay kong mawala. Pagkatapos, kumuha ako ng isa pang notebook, yung mas bago, mas maayos, at may malinaw na tala ng petsa at serial numbers. Nakatago iyon sa ilalim ng false bottom ng sewing box ko, isang lumang trick na ako lang at si Nestor ang nakakaalam nun. Sinulat ko ang lahat. Unit 3 paid to Adela. Fake receipt. Possibly taken from missing page. Need to verify Unit 1 and Unit 2. Do not confront yet. May mga laban na kapag minadali mo, ikaw ang talo kahit ikaw ang tama. Alam ko iyon dahil ilang beses ko nang naranasan sa pamilya nila ang baliktaran. Kapag umiyak si Adela, agad siyang mukhang api. Kapag nagsalita si Lumen, kaya niyang gawing pag-aalala ang panghihimasok.
At kapag ako ang nupuno, ako ang lumalabas na walang utang na loob. Kaya kinabukasan, hindi ako nakipagsagutan. Maaga akong umising. Naghanda ako ng almusal na parang normal na araw lang. Tinapay, itlog, kape. Si Adela nakaupo sa mesa, abala sa paghihiwa ng tuyo. Si Lumen nagkakape at nakahawak sa cellphone. "Maaga ka yata," sabi ni Adela. "Marami akong aasikasuhin." "May dadaan daw na taga-co-op mamaya," singit ni Lumen. "Baka may kailangan sa papeles." Napatingin ako sa kanya. "Anong papeles?" Ewan ko, baka tungkol sa insurance o sa title o kung ano." Minsan, ang taong guilty siya mismo ang unang sumusubok sumilip kung ano na ang alam mo. "Talaga?" tanong ko. "Wala naman akong inaasahang taga-co-op." Sandaling naputol ang galaw ng kamay niya sa tasa. Baka mali lang ako ng rinig." Ngumiti ako. Maliit lang, yung ngiting walang init. "Baka nga." Paglabas ko ng bahay, hindi ako dumiretso sa palengke o sa cooperative. Dumaan muna ako sa Unit 3. At nang buksan ni Silly ang pinto at ibinigay sa akin ang peke kong resibo, dun nagsimulang maging mas malinaw ang hugis ng laban. Hindi na ito basta paghalungkat sa kwarto. May nangkokolekta na gamit ang pangalan ko. At ang pera, gaya ng alam ng lahat, bihirang maunang magnakaw kung wala pang mas malaking balak sa dulo. May mga umagang kahit maliwanag ang araw, pakiramdam mo gabi pa rin. Ganun ang pakiramdam ko ng araw na iyon habang naglalakad ako sa makitid na daan papunta sa covered path ng maliit naming subdivision extension. Mainit na ang simento kahit 8:00 pa lang. May nagwawali sa tapat ng kapitbahay, may umaandar na tricycle sa labas, at may amoy ng sinangag na may bawang na sumisingaw mula sa isang bukas na bintana. Lahat normal, lahat ordinaryo, at siguro iyon ang pinaka-nakakagalit, kung gaano kadaling itago ng mga ordinaryong tunog ang isang panlilin lang na unti-unti nang binubuo sa loob mismo ng bahay mo. Sa plastic envelope na dala ko, naroon ang litrato ng resibo ni Silly, ang kopya ng listahan ko ng serial numbers at 3 pirasong maliliit na obserbasyon na para sa ibang tao ay walang ibig sabihin, gasgas sa lock ng aparador ko, nawawalang duplicate page at maling petsang ginagamit sa resibo. Pero sa mga taong nasanay ng mabuhay sa pagitan ng hiya at pag-iingat, malaking bagay na ang maliliit. Una kong pinuntahan si June, yung umuupa sa Unit 1. Tahimik siyang tao, pahinante sa hardware, bihirang makisali sa chismis. Nang sabihin kong gusto ko lang kumpirmahin ang bayad niya, agad siyang napakamot sa batok. "Ate, kay Nanay Adela ko rin po inabot kahapon," sabi niya. "Sabi niya raw busy ka." "May resibo?" Inabot niya sa akin. Parehong booklet, parehong peke ang pirma, parehong hindi ako ang tumanggap. Hindi ako nagalit sa kanya. Hindi nila kasalanan na naniwala sila sa matanda sa bahay. Sa mata ng umuupa, iisa lang naman ang compound, iisa ang apelido ng yumawa kong asawa, at iisa ang mukhang may karapatan kung sino ang malakas magsalita. Simula ngayon, sabi ko kay June, mahinahon, sa bank transfer muna lahat o direkta sa akin. Huwag muna kay Nanay Adela. Huwag mo rin munang ipagsabi. Tumanggo siya, halatang naiilang. "May gulo po ba?" "May aayusin lang." Mula roon, dumiretso ako sa guard post sa bungad. Hindi ito malaking subdivision na may computerized system, isang maliit na mesa, logbook at payong nakukas ang kulay. Nandun si Mang Pilo, ang bantay na mahigit 5 taon nang nakakakilala sa amin. "Mang Pilo?" sabi ko. "May gusto lang sana akong itanong. May nagpapaduplicate ba ng gate key minsan sa inyo? O may nagtatanong kung saan pwedeng magpadawa?" Hindi agad siya sumagot. Tumingin muna siya sa akin ng mabuti, parang sinusukat kung gaano kabigat ang dahilan ko. "Bakit, Ineng Alina?" "May nawawala kasing susi at may gumagalaw sa bahay ko nang wala akong pahintulot." Napabuntong hininga siya. Ayoko sanang makisawsaw pero nung isang linggo, nakita ko si Aling Adela at yung kapatid niya. May kausap silang locksmith doon sa kanto malapit sa water refilling. Akala ko naman, alam mo, parang may malamig na bagay na dumaan sa batok ko. "Kailan?" tanong ko. "Mga bandang Huwebes, tapos si Lumen may hawak pang susi, sinusukat yata." "Nasaan ang locksmith na yon?" "Kay Ben, dun sa likod ng bakery."
Nagpasalamat ako at dumiretso agad. Habang naglalakad, bumabalik sa isip ko ang mga esena nitong nakaraang buwan. Iyong isang beses na hindi nalock ng maayos ang side gate kahit sigurado akong isinara ko. Iyong paglipat-lipat ng ilang lumang kahon sa kwarto, iyong pakiramdam na may pumapasok sa espasyong hindi ko binibigyan ng pahintulot. Noon, pinipilit kong baka malimutin lang ako dahil sa stress. Noon, ayokong isipin na kaya akong galawin ng ganon ng mga taong kasama ko sa iisang bubong. Sa plastic envelope na dala ko, naroon ang litrato ng resibo ni Silly, ang kopya ng listahan ko ng serial numbers at 3 pirasong maliliit na obserbasyon na para sa ibang tao ay walang ibig sabihin. Gasgas sa lock ng aparador ko, nawawalang duplicate page at maling petsang ginagamit sa resibo. Pero sa mga taong nasanay ng mabuhay sa pagitan ng hiya at pag-iingat, malaking bagay na ang maliliit. Wala kasi silang authorization. Nung tinanong ko kung may proof ba na sa kanila ang bahay, nagalit, umalis. Biglang umayos ang paghinga ko. Ibig sabihin, hindi pa sila nakakakuha rito. Pero hindi ibig sabihin tumigil na sila. Ate, dagdag ni Ben, may isa pa silang tanong noon. Ano? Kung saan daw pinakamadaling magpanotaryo ng authorization to administer kung ang asawa ay patay na. Natigilan ako. Hindi dahil hindi ko inaasahan na hahaba ang balak nila, kundi dahil biglang nagkadugtong-dugtong ang mga piraso. Peking resibo, paghalungkat sa kwarto, pagtatanong sa locksmith, at ngayon, authorization. Hindi sila naghahanap lang ng pera. Gusto nilang magmukhang sila ang may karapatang mga siwa sa naiwan ni Nestor. Bigla kong naalala ang sinabi ni Lumen sa almusal. May dadaan daw na tadako o mamaya. Baka may kailangan sa papeles. Hindi iyon mali ng rinig. Pasimple siyang sumusubok alamin kung may balak na akong protektahan ang mga account at records. Mula sa pwesto ni Ben, dumiretso ako sa cooperative kung saan doon pumapasok ang hulog at kita ng apartment kapag may transfer. Hindi ako nag-eskandalo sa lobby. Hindi ako nagsumbong ng walang hawak. Humingi lang ako ng appointment sa branch supervisor at sinabing kailangan kong i-update ang authorized collectors at ilagay sa account notes na walang sino mang pwedeng kumilos sa ngalan ko ng walang personal appearance at 2 valid ID. Habang nagsusulat ako ng request form, nanginginig ang hintuturo ko. Hindi sa takot lang, kundi sa bigat ng ibig sabihin. Kapag umabot ang tao sa peking pirma, hindi na pera ang usapan, pagkontrol na. Pagbalik ko sa bahay ng tanghali, nandun si Adela sa sala, nagbabalat ng mansanas na parang pinakamapayapang babae sa buong barangay. Si Lumen naman may kausap sa cellphone at agad ibinaba nang makita ako. Ang tagal mo, sabi ni Adela. Maraming ang aasikasuhin. Tungkol saan? Inilapag ko ang envelope ko sa mesa. Tinignan ko siya. Tungkol sa mga bagay na hindi na dapat hinahawakan ng ibang tao. Saglit kaming nagtitigan, walang sigaw, walang eksena, pero sa unang pagkakataon, may maliit akong nakita sa mukha niya na matagal kong hinintay. Hindi hiya, kundi alinlangan. At sa mga taong sanay mangagaw ng kontrol, ang unang bitak palaging nagsisimula sa sandaling maramdaman nilang may bumibilang na sa mga kilos nila. Kinagabihan habang isinasara ko ang bintana ng kwarto ko, tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Pag hello ko, mahinang boses ng babae ang sumagot. Ma'am Alina, pasensya na, clerk po ako sa isang notaryo sa bayan. Baka gusto niyo pong malaman. Huminto siya sandali, parang natatakot. May nagpapagawa po kasi rito ng authority to administer. Pangalan niyo po ang nakalagay, pero hindi po kayo ang pumirma. Hindi ako agad nakapagsalita. Mula sa sala, narinig ko ang tawa ni Lumen. Mula sa kusina, ang tunog ng kutsarang tumatama sa baso. Mga ordinaryong tunog ulit. Mga tunog ng mga taong umaasang hindi pa ako nakakahabol. Pwede po ba kayong pumunta bukas? Bulbong ng babae sa linya. Bago nila makuha. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Doon ko nalaman na ang tanghaling nahuli ko sila sa kwarto ko,
Hindi pa pala iyon ang simula ng dulo. Simula pa lang pala iyon ng tahimik nilang salaksay sa buong buhay ko. Maaga akong umalis kinabukasan, pero bago pa man sumikat ng husto ang araw, gising na ang buong katawan ko na parang may sariling alarmang kaba. May mga umaga talagang hindi ka na hinihintay ng isip mo. Pagmulat ko pa lang, ramdam ko na agad ang paninigas ng batok ko at ang magaan pero tuloy-tuloy na kabog sa gitna ng dibdib. Tahimik ang bahay. Maging ang bentilador sa sala, parang mas mahina ang ikot. Sa kusina, may amoy ng kaping barako at lumamig besinangag. Mga amoy na dati kong kinauupuan sa tabi ni Nestor, pero ngayong mag-isa na lang ako, para na lang silang paalala ng mga bagay na hindi na maibabalik. Dala ko ang brown envelope, ang notes ko, at ang peke nilang resibo nang tumuloy ako sa notaryo sa bayan. Nasa ikalawang palapag iyon ng lumang commercial building malapit sa palengke, katabi ng maliit na accounting office at pawn shop. Kumukupas na ang pintura sa hagdan. May amoy na pinaghalong bond paper, floor wax, at init ng bakal na rehas. Pag-akyat ko, agad akong sinalubong ng isang babaeng payat. Naka-cream na blouse at may malaking mata na halatang ilang ulit nang tumingin sa pinto kung darating ba talaga ako. "Ma'am Alina?" Tanong niya. "Oo. Ikaw ba si Maricel?" Tumanggo siya. "Pasensya na po kung sa tawag ko lang nasabi kagabi. Hindi ko po pwedeng idaan sa text." Hindi ako umupo agad. "Nasaan ang dokumento?" Lumunok muna siya bago sumagot. "Hindi ko po pwedeng ibigay ang original ng basta-basta, pero pwede ko po kayong patingnan ng routing copy. Bago pa po ito manotaryo, gusto ko lang makasigurado." Inilabas niya sa folder ang isang staple document. Nang makita ko ang unang pahina, parang may dumagan sa balikat ko. Authority to administer rental units and collect payments. Pangalan ko ang nasa itaas. Pangalan ko rin ang nasa body, pero sa dulo, sa espasyong para sa pirma, isang pilit na bersyon na naman ng sulat kamay ko ang nakadikit sa papel na parang maruming balat na hindi bagay sa katawan. Mas masakit pa roon ang nakalagay na witness, Adela M. Sarmiento at Lumen D. Varela. "Bakit hindi pa ito natuloy?" Tanong ko, mababa ang boses ko. "Dahil po sa ID," sagot ni Maricel. "Yung photocopy na iniwan, halatang luma at hindi klaro. Tapos iba po ang pirma sa specimen form na naisubmit dati sa records ng cooperative endorsement. Hindi ako sigurado noon, pero nang bumalik sila kahapon, minadali nila. Doon na po ako nagtaka." "Bumalik sila?" "Opo, sabi pa po ng matanda, kailangan daw agad dahil hindi marunong sa papeles ang byuda." Hindi ko namalayang napahigpit na pala ang pagkakakuyom ko sa envelope na dala ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Sa totoo lang, sa sandaling iyon, mas delikado ang katahimikan ko kaysa galit ko. Dahil nung makita ko ang dokumento, nawala na ang huling tira ng pag-aalinlangan sa akin. Hindi na ito simpleng pangungulekta ng renta, hindi rin ito usaping pakikiralam lang ng biyenan. May plano silang pormalin ang pangangagaw. "Maricel," sabi ko, "kailangan kong malaman lahat ng detalye. Kailan sila unang pumunta? Sino ang kasama? Sino ang nagsabi ng mga kondisyon?" Sinabi niya ang lahat ng natatandaan niya. 2 beses daw bumalik si Adela at Lumen. Nung una, may kasama pang lalaking hindi niya kilala. Nakapolo, may bitbit na itim na envelope, at siya raw ang nagsabing routine authority lang iyon dahil hirap daw ako sa pag-aasikaso. Nung ikalawang balik, si Lumen na ang nagsalita at nagmamadaling itanong kung sapat na raw ba ang photocopy ng death certificate ni Nestor para maayos ang koleksyon. Death certificate. Napapurpa ko. Yun pala ang isa sa hinahanap nila sa kwarto ko. Hindi pera, hindi alahas, kundi mga dokumentong pwedeng ihalo sa kasinungalingan para magmukhang lehitimo ang kamay nila. "Pwede ko bang makuha ang pangalan ng lalaking kasama nila?" Tanong ko. Umiling si Maricel. "Wala po siyang iniwang ID sa amin, pero..." Huminto siya. "May narinig po akong tawag ni Aling Adela sa kanya. Parang Attorney Rodel po ang sabi. Hindi ko lang po sigurado kung abogado talaga."
Hindi ko alam kung alin ang mas nakapagpasakit sa akin. Ang kapal ng loob nilang gumamit ng pangalang na parang abogado o ang posibilidad na may ibang taong tumutulong sa kanila dahil may makukuha siya sa dulo. Nagpasalamat ako kay Maricel at humiling ng certified note na hindi natuloy ang notaryo dahil sa discrepancy ng identity at signature. Hindi siya agad pumayag. Takot. Naiintindihan ko. Sa ganitong mga lugar, ang taong tahimik lang dapat ang pinakamatapang dahil siya ang madalas unang tinatarget kapag nalaman ng maling tao na nagsalita siya. Kaya hindi ko siya pinilit. Sa halip, sinabi ko, kahit internal note lang, kahit record ng date at reason ng hold, ako nang bahala sa susunod. Pagbaba ko ng hagdan, may mag-ina na paakyat, may bitbit na sobre, may kanya-kanya silang problema, kanya-kanyang papel, kanya-kanyang pagkakaasa na may pirma at selyo na makakalutas sa gulo ng buhay nila. Napaisip ako, ilang tao kaya ang nasira dahil may isang pirma na hindi naman talaga sa kanila? Pero imbas na umuwi agad, dumiretso ako sa munisipyo. Hindi ako nagpunta sa assessor o sa treasurer muna. Sa civil registry ako dumaan dahil doon ko gustong kumpirmahin kung may humihingi na ng certified copies na hindi ako ang nag-request. Pagkatapos sa records section. Sa huli, sa isang clerk na dati kong nakasabay sa seminar ng records management noong nagtatrabaho pa ako sa klinik, si Mina. Tahimik pero matalasang mata. Alina? Talong niya nang makita ko. Anong problema? Hindi ko na pinaligoy-ligoy. May gumagamit ng pangalan ko sa mga papeles, baka umabot sa property records. Nanliit ang mga mata niya, hindi sa panghuhusga, kundi sa pag-iisip. May humihingi na ba ng kopya? Hindi ko pa alam kaya ako nandito. Tiningnan niya ako ng seryoso. Hindi kita pwedeng bigyan ng kung ano-ano ng walang proseso pero pwede kong sabihin kung may movement sa request log. Ilang minutong paghahalongkat lang sa ledger at electronic intake, saka siya tumingin sa akin. May nagtanong 2 araw na ang nakaraan tungkol sa tax declaration copies at occupancy-related supporting papers, sabi niya. Walang natuloy na release dahil kulang sa authorization. Pangalan? Walang naiwan. Walk-in inquiry lang. Pero ang nagtanong, 2 babae raw, isang medyo may edad, isang mas bata. Huminga ako ng malalim. Parang tumitibay at umiitim ng sabay ang duda ko. Akala ko noon kapag nahuli ko sila sa kwarto ko, doon na magkakaroon ng malinaw na laban. Akala ko sapat na iyong unang bitak. Pero habang dumarami ang impormasyon, mas lalong lumalawak ang sukat ng balak nila. At doon ko unang naramdaman na baka hindi pa iyon ang pinakamasakit. Pag-uwi ko sa hapon, tahimik ang sala. Wala si Lumen. Si Adela nasa may likod ng bahay, nakikipag-usap kay Myrna, ang umuupa sa Unit 2. Hindi ako dumaan sa kanila. Dumiretso ako sa kwarto ko at isinara ang pinto. Pag-upo ko sa kama, napansin ko agad na iba ang posisyon ng sewing box ko. Iyon ang kahon kung saan ko itinago ang mas bagong notebook ng serials, mga duplicate note at ilang lumang resibo. Dahan-dahan ko iyong binuksan. Nandun pa ang false bottom, pero wala na ang maliit na susi sa loob. At sa sandaling iyon, mas malinaw kong naunawaan ng isang bagay na ayaw kong sanang paniwalaan. May nagsasabi sa kanila kung saan ako nagtatago. Hindi pwedeng tsamba lang. Hindi pwedeng puro halongkat lang. May nakatingin at malapit. At ang pinakamasama sa lahat, baka hindi lang si Adela at Lumen ang kalaban ko. Habang nakatitig ako sa bukas na kahon, biglang kumatok si Rico, ang pamangkin kong minsan-minsang tumutulong mag-ayos ng motor sa likod. Ate, sabi niya mula sa labas, may naghahanap ka sa'yo. Yung asawa raw ni Tita Lumen sa Prinsip side. Iwan ko, hindi ko kilala. Nagtatanong kung saan mo raw tinatago ang blue folder ng insurance. Napatayo ako. Anong sinabi mo? Wala. Sabi ko, hindi ko alam. Bakit? May problema ba? Hindi ako sumagot agad. Dahil sa wakas tumama na sa isip ko ang katotohanan. Hindi pala ako humaharap sa isang simpleng magnanakaw ng renta.
Humaharap na ako sa pamilyang sabay-sabay gumagawa ng paraan para mabura ang kamay ko sa lahat ng bagay na kami ni Nestor ang nagsimula. At ang masakit, habang binubuo ko ang laban sa labas, may isa pang mas malapit ang unti-unting lumalapit sa likod ko. May mga tao na hindi mo agad pinaghihinalaan, hindi dahil mabait sila, kundi dahil bahagi na sila ng background ng buhay mo. Parang pader, parang bintana, parang upuang palagi mong nadaraanan pero hindi mo na tinitingnan. Si Rico ang isa sa mga ganoong tao sa buhay ko. Anak siya ng pinsan ni Nestor, 29, payat, maitim sa araw at may ugaling mahiyain kapag kaharap ako. Hindi siya nakatira sa bahay pero madalas siyang tumambay sa likod para tumulong sa kung ano-anong kailangang ayusin. Gripo, lock, ilaw sa garahe, sirang takip ng tangke. Noong namatay si Nestor, isa siya sa mga unang tumakbo para asikasuhin ang kabaong, upuan sa burol, pati pagkain ng mga nakikiramay. Kaya kahit hindi ko siya lubos na malapit, may natural na tiwala akong ibinigay sa kanya. At iyon marahil ang pinakamadaling daan para mapasok ka ng traidor. Noong gabing mawala ang maliit na susi sa sewing box ko, hindi ko agad siya hinarap. Hindi ko rin siya kinumpronta sa tanong kung bakit alam ng ibang tao ang tungkol sa blue folder ng insurance. Sa halip, ginawa ko ang isang bagay na natutunan ko noong records assistant pa ako. Huwag mong salubungin ang taong nagsisinungaling sa puntong handa na siyang umarte. Ilagay mo siya sa sitwasyong makakalimot siyang maghanda. Kinabukasan, habang nagdidilig si Rico sa halamanan sa gilid ng apartment, lumabas ako na may hawak na lumang transparent envelope. Wala iyong laman kundi scratch papers at expired OR copies. Pero kitang-kita sa labas ang kulay asul na kartolina sa pinakaloob para magbukang iyon ang hinahanap nila. "Rico," tawag ko. "O ate, pakibantayan muna ito ha, aalis lang ako saglit sa barangay. Huwag mong ipapaalam kahit kanino na iniwan ko rito sa kwarto ko." Sandali siyang natigilan. Napakaliit lang ng pagbabago sa mukha niya. Halos hindi mapapansin kung hindi ka sanay tumingin sa mga taong nagtatago ng intensyon. Pero nakita ko iyon, yung mabilis na sulyap niya sa hawak kong envelope, saka yung pilit na normal na tango. "Sige ate, walang gagalaw nito." "Oo naman." Ngumiti ako, yung tipong pangkaraniwan lang. Tapos pumasok ako sa kwarto, inilapag ang envelope sa ibabaw ng mesa at lumabas pagkatapos ng 2 minuto na parang aalis. Hindi ako umalis. Dumaan ako sa likod, sa makitid na pagitan ng pader at bakod, at doon ako tumigil sa pwestong tanaw ang bintana ng kwarto ko mula sa siwang ng dahon ng gumamila. Mainit, may amoy na lupa at sabon mula sa nilalabhan ng kapitbahay. Sa ganitong mga eksena, hindi dramatic ang pakiramdam, hindi katulad sa pelikula. Kadalasan, ang totoo, naiinitan ka lang, nangangawit ang binti mo, at umaasa kang hindi ka magmumukhang tanga sa hinala mong baka mali ka pala. Lumipas ang 5 minuto, 10, 15. Halos mapamura na ako sa sarili ko sa pag-aakalang baka sobra lang ang duda ko nang makita kong may aninong dumaan sa kortina. Hindi si Adela, hindi si Lumin, si Rico. Mabagal niyang sinara ang pinto ng kwarto ko mula sa loob. Pagkatapos, lumapit sa mesa. Naramdaman kong parang may bahagyang kumalas sa loob ng dibdib ko. Hindi dahil hindi ko inaasahan, kundi dahil kahit handa ka na sa posibilidad, iba pa rin ang sakit ng aktwal na patunay. Hindi ko siya agad nilantad. Hinayaan ko siya. Maya-maya, luwabas siya, dala ang basahan na kunwari ay ipinupunas niya sa alikabok sa side table. Umiwas siya ng tingin ng mapadaan sa bakod. Halatang may isip na mabilis gumalaw. Pumasok ako sa bahay pagkalipas ng ilang minuto, kunwari bagong dating. Naroon siya sa kusina, inumin ng tubig. "Rico," sabi ko, "may pumasok ba sa kwarto ko?" "Wala ate." "Mabuti." Pumasok ako sa kwarto. Hindi ko agad tiningnan ang envelope. Umupo muna ako sa kama. Pinakinggan ko ang tibok sa tainga ko. Saka ko hinawak ang envelope. Bukod sa bahagyang pagkaiba ng posisyon, may mas malinaw na ebidensya. May manipis na pilas sa loob ng gilid, gaya ng bakas ng taong nagmamadaling sumilip at ibinalik ng hindi maingat.
Hindi ko na kailangang magkunwari pa sa isip ko. May pangalawang traidor nga. At siya ang tulay ng biyenan ko sa loob ng bahay. Pero hindi rito na pag-uubos ang galit ko, may isa pang tanong ang mas bumigat sa akin. Bakit? Hindi sapat ang simpleng pakikisama para ipagkanulo ako ng ganoon. Hindi rin sapat ang chismis. May kapalit ito. At sa pamilya ni Nestor, iisa lang madalas ang kapalit ng katapatan. Utang. Bandang hapon, dumating si Mina mula munisipyo sa labas ng gate. Nagkunwari siyang may iniabot lang na form para hindi mahalata. Sa loob ng brown envelope, may maliit na note sa sulat kamay niya. May nag-inquire sa occupancy certification under representation of deceased owner's family. Name mentioned inside convo, Berto Varela. Check debt encumbrance angle. Varela. Apelyido ni Lumen. Berto. Bigla kong naalala ang isang pangalang halos hindi ko na nababanggit sa bahay. Berto Varela. Nakababatang kapatid ni Lumen. Dating nangutang sa lending para sa hardware supplies na nalugi rin pagkaraan ng ilang buwan. Noong buhay pa si Nestor, minsang umiyak si Adela sa amin dahil hinahabol daw si Berto ng pinagkakautangan. Tinulungan namin noon ng maliit na halaga pero hindi na naibalik. Hindi ko alam noon kung gaano kalaki ang utang. Hindi ko na rin inalam. Dahil iyon ang pagkakamaling paulit-ulit naming ginagawa ni Nestor, ang maniwalang hanggang maliit na tulong lang lagi ang kinakailangan nila. Kinagabihan, sinubukan kong halongkatin ang lumang metal cabinet sa stockroom kung saan dati tinatambak ni Nestor ang mga hindi na ginagamit na resibo, warranty cards at promissory note ng kung sino-sino niyang kamag-anak. Maalikabok, makati sa ilong, at amoy kalawang at papel na matagal nang hindi nahahawakan. Doon ko nakita ang Xerox ng isang lumang acknowledgement receipt pirmado ni Berto. May petsa 3 taon na ang nakalipas. Sa baba, may sulat kamay ni Nestor. Kung hindi makabayad si Berto sa June, huwag nang isama ang rental unit sa kahit anong collateral talk. Delikado. Napaupo ako sa sahig. Collateral. Yun pala. Hindi lang renta ang habon nila, hindi lang kontrol sa pangungulekta. Gusto nilang hawakan ang apartment at baka pati ang lote bilang mukhang pinapangasiwaan nila para maipresenta sa kung sinong nagpapaikot ng utang ni Berto na may pumapasok na pera at may property na posibleng gamitin sa kasunduan. At sa wakas, lumitaw ang pinakamasakit na bahagi ng lahat. Ginagamit nila ang pangalan ng patay kong asawa para isalba ang kasalanan ng buhay nilang kapatid. Doon ko naalala ang isang gabi, halos 5 buwan bago mamatay si Nestor. Tahimik kaming kumakain ng lugaw dahil masama pakiramdam niya. Bigla niyang sinabi, "Kapag may nangyari sa akin, huwag mong hahayaang ang pamilya ko ang humawak sa rental units, kahit anong iyak ni Mama." Noon, sinaway ko pa siya. "Bakit ka ba ganyang magsalita?" Sumubo lang siya at umiwas ng tingin. "Basta tandaan mo." Hindi ko alam kung may alam na ba siya noon o baka matagal na niyang nararamdaman ang ginagawa nilang pagtingin sa ari-arian namin bilang reserbang sagot sa mga sablay nila. Habang hawak ko ang lumang Xerox note ni Berto, para akong sinuntok ng alaala at katotohanan ng sabay. Hindi na lang pala ako nakikipaglaban para sa bahay. Nakikipaglaban ako laban sa isang gutom na matagal nang nakatingin sa lahat ng pinaghirapan naming mag-asawa, naghihintay lang ng tamang oras na manghina ako. At ang pinakamasakit, ang oras na pinili nila ay ang panahon ng pagdadalamhati ko. Minsan, akala mo handa ka na sa lahat ng katotohanan. Hanggang sa may isang papel na lumutang at biglang binabago ang bigat ng buong kwento. 3 araw matapos kong mahuli si Rico sa tahimik niyang pagpapasok sa kwarto ko, tinawagan ako ng branch supervisor ng cooperative. Maayos siyang magsalita, yung tipong sanay sa mga problemang pinipilit gawing clarification ng mga tao. "Ma'am Alina," sabi niya, "may isa pang concern. Since naglagay kayo ng restriction sa authorized collection notes, gusto ko lang ipa-review sa inyo ang lumang endorsement na nakafile sa pangalan ng husband nyo." "Anong endorsement?" Tanong ko agad.
May inventory and administration memo po kasi na nasubmit almost a year ago. Hindi naman na-activate fully dahil hindi complete ang attachments, pero since may overlap sa current concern nyo, mas mabuting makita nyo. Parang may malamig na dumaloy sa likod ng leeg ko. Pupunta ako. Nang makarating ako sa cooperative, ipinakita sa akin ang kopya ng memo. Hindi iyon authority, hindi rin deed. Isa lang iyong internal supporting document, may pirma ni Nestor, may petsa 4 na buwan bago siya namatay, at may malinaw na tala. All rental collections, unit records, payment logs, and tenant communications to remain under primary administration of spouse, Alina Morales, in the event of my incapacity or death. No other family member is authorized without written consent of Alina Morales. Napahawak ako sa gilid ng mesa. May kasunod pang sulat kamay sa ibaba, halos pahilis, halatang minadali pero malinaw pa rin. This is preventive, family pressure possible. Hindi ako nakapagsalita agad. Sa buong panahon mula nang namatay si Nestor, akala ko maraming bagay ang hindi niya sinabi dahil umaasa siyang maaayos pa sa kabaitan. Akala ko iniwan niya akong hilaw sa lahat ng ito. Pero heto ako ngayon, hawak ang isang piraso ng papel na nagpapatunay na may nakita pala siya noon pa. Hindi niya lang naisumbat sa akin. Prinotektahan niya ako sa paraan na kaya niya. At biglang sumama sa sakit ang isa pang damdamin, guilt. Kung may memo pala siya, bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi niya ako inihanda ng mas maaga? Bakit hinayaan niyang manatiling pamilya lang ang tingin ko sa mga kilos na matagal na palang dapat pinag-iingat-ingatan? Siguro dahil siya rin mismo nahihiya. Sa maraming asawa may mga bagay na mahirap aminin, lalo na kung ang mismong pinagmumulan ng banta ay sarili mong ina. Paglabas ko sa cooperative, hindi ako agad sumakay. Naupo muna ako sa waiting shed sa labas. Maingay ang kalsada. May jeep na dumaan na puno ng estudyante, may nagtitinda ng mais, may 2 babaeng nag-uusap tungkol sa presyo ng LPG, mga ordinaryong buhay na umaandar. Samantalang ako, pakiramdam ko may isa na namang pinto sa nakaraan ang bumukas ng walang abiso. Nasa envelope ang kopya ng memo, at sa likod ng kopya ng memo, may isa pang papel na hindi ko inaasahan. Isang maikling sulat kamay ni Nestor, nakadikit pala sa original file noon, pero naiwang nakastaple sa duplicate set. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin hindi na ako ang humaharap sa gulong ito. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi lahat. Alam kong mapapagod ka, pero huwag kang matatakot magtakda ng hangganan kahit sa pamilya ko. Hindi mo kasalanan kung hindi sila marunong magkantuhan. Nanlabo ang paningin ko. Hindi ako umiyak ng malakas, hindi ganun ang lungkot kapag matagal mo ng pasan. Kadalasan ang totoo, para lang siyang dahan-dahang pagkapuno ng lalamunan at biglang pagbigat ng balikat, na parang may kamay na humahaplos at humihingi ng tawad ng sabay. Pero kasabay ng bigat na iyon, may isa pang bagay na bumangon sa loob ko. Hindi galit, hindi paghihigante, kundi tapang na hindi ko na kailangan panghiramin sa kahit sino. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Adela sa veranda, tahimik, may hawak na rosaryo. Kung titingnan ng iba, iisipin nilang siya ang pinakakawawang biyanan sa buong barangay. Si Lume naman wala. Si Rico, nasa likod, may inaayos raw na linya ng tubig. Hapon na, sabi ko. Oo. May pinuntahan ka na naman? May inayos. Alam mo anak, hindi tayo dapat nagkakaganito. Pamilya pa rin tayo. Pamilya. Ilang ulit ko nang narinig ang salitang iyon mula sa mga taong ang ibig sabihin pala ay pamilya hanggat may mapapakinabangan sa'yo. Umupo ako sa tapat niya. Hindi para makipag-away. Para lang tingnan siya ng diretsyo. Nanay, sabi ko, tatanungin ko kayo ng isang beses. Kayo ba ang nagpagawa ng papeles para mangolekta sa pangalan ko? Bahagya siyang natigilan pero mabilis ding bumalik sa dati niyang anyo. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag ninyo akong paikutin.
Kung may gumagawa man ng paraan, matigas niyang sagot. Baka para rin naman sa ikabubuti ng lahat. Hindi pwedeng ikaw lang lagi ang may hawak. At doon ko narinig mula sa bibig niya ang pinakabuod ng lahat. Hindi pala nila ito ginagawa dahil nag-aalala sila sa akin. Ginagawa nila ito dahil hindi nila matanggap na ako ang legal, praktikal, at moral na sentro ng naiwan ni Nestor. Na ako ang naiwan. Na hindi sila. Tumayo ako. Mula na yon, wala nang papasok sa kwarto ko. Wala nang hahawak ng koleksyon. Wala nang makikialam sa records. At kung may isa pang papel na lumabas na may peking pirma ko, hindi na tayo sa loob ng bahay mag-uusap. Abat? Pinagbabantahan mo ba ako? Tumaas ang boses niya. Hindi ako sumagot. Dahil alam kong mas malalim ang sugat na hawak ko ngayon. Nasa envelope ang memo ni Nestor. Nasa isip ko ang sulat niyang matagal niyang itinago. Nasa kamay ko na rin ang linaw na ilang buwan kong hindi gustong harapin. Pero ang hindi alam ni Adela, habang akala niya nakuha na niya ang pinakamaselang galaw sa pamamagitan ni Rico at ng mga peke nilang papeles, may isa pang bagay na nagsisimula ng gumalaw sa labas. Nakausap na ni Mina ang dati niyang kakilala sa legal desk ng munisipyo. Nakahanda na ring magbigay ng sworn statement sina Silly at June. At higit sa lahat sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Nestor, hindi na awa ang nasa puso ko tuwing titingin ako sa pamilya niya. Hangganan na. At kapag ang isang taong matagal mong inabuso ay tuluyan nang nawalan ng awa sa panlilinlang mo, doon talaga nagsisimulang matapos ang maliligayang araw mo. May mga laban na hindi nagsisimula sa sigawan. Nagsisimula sila sa katahimikan na unti-unting nag-aalis ng sahig sa ilalim ng mga taong sanay man lamang. Matapos kong hawakan ng memo ni Nestor at mabasa ang sulat kamay niyang para bang dumating mula sa nakaraan para ipaalala sa akin na hindi ako baliw sa lahat ng nararamdaman ko, may kung anong tumigas sa loob ko. Hindi na iyong klaseng tigas na dala ng galit. Mas mapanganib yun. Iyong uri ng kapayapaang galing sa wakas ay malinaw na sayo ang susunod na hakbang. Hindi ko na kailangan pang makipagpalitan ng salita kay Adela. Hindi ko na kailangang unahan ng iyak, panggagaslight, o eksenang alam kong kaya niyang ibenta sa barangay bilang pagpapabaya ko sa pamilya ng asawa ko. Ang kailangan ko na lang ay bilangin, isaayos, at patamain ang bawat butas ng plano nila. Unang gumalaw ang cooperative. Dahil sa request note na ipinasa ko, sa lumang memo ni Nestor at sa verbal confirmation ng branch supervisor, naglagay sila ng permanent advisory sa account records na anumang collection representation, inquiry, o administrative request kaugnay ng rental units at related deposits ay kailangan ng personal kong presence at updated IDs. Wala nang nanay ng may-ari, wala nang kamag-anak, wala nang pakiusap muna. Ikalawa, kinausap ko ang 4 na umuupa sa likod. Hindi ako nagpa-assembly. Isa-isa ko silang pinuntahan. Tahimik, maingat, walang drama. Si June sa Unit 1, si Myrna sa Unit 2, si Silly sa Unit 3, at ang bagong lipat na si Iman sa Unit 4. Sa bawat pinto, dala ko ang photocopy ng advisory note, listahan ng tamang payment channel, at isang simpleng pakiusap. Anumang singil na hindi dumaan sa akin o sa account, huwag ninyong babayaran. At kung may manakot sa inyo, sabihin nyo agad sa akin. Sa mata ng mga umuupa, hindi sila interesado sa away pamilya. Interesado sila sa tahimik na buhay at malinaw na usapan. Kaya nang malaman nilang may mga resibong hindi pala galing sa akin at may posibilidad na sila pa ang madamay sa gulo sa pera, kusa silang naging maingat. Si Myrna pa ang unang nagsabi, "Ate, kung kailangan, magbibigay ako ng statement kasi 2 beses na akong sinabihan ni Nanay Adela na baka raw mapaalis kami kung hindi kami makikipagtulungan sa kanya." Hindi ko agad pinansin ang sakit ng salitang iyon. Mapaalis. Sa bahay na kami ni Nestor ang bumuo, ginagamit ng biyenan ko ang takot para makalikom ng kontrol. "Salamat," sabi ko lang, "pero huwag muna tayong mag-ingay." Ikatlo, ipinatawag ko si Rico sa barangay hall.
Hindi bilang reklamo, kundi bilang witness clarification tungkol sa movement ng keys at tenant coordination. Sinadya kong hindi sa bahay, hindi sa kusina, hindi sa likod ng apartment. Kapag nasa sariling teritoryo ang sinungaling, mas madali siyang humugot ng lakas ng loob. Pero kapag nasa lamesa ng barangay secretary, sa ilaw ng fluorescent at harap ng logbook, mas madaling marinig ang panginginig sa boses niya. Nasa maliit na conference room kami noon. Nandoon si Kagawad Liza na kilala sa pagiging mahinahon pero masusi. May electric fan na umiingit sa gilid at amoy bond paper at floor cleaner ang hangin. Sa labas, may umiiyak na bata at may nag-aaway tungkol sa parking ng tricycle. Lahat ordinaryo, lahat parang walang kinalaman sa gumuguho ng panlilinlang sa buhay ko. Ano lang ito, sabi ni Kagawad Liza kay Rico. Para malinaw ang record, may tanong lang si Alina tungkol sa movement ng bahay at ng rental concern. Nakita kong tuyo ang lalamunan ni Rico kahit pilit siyang normal. Rico, sabi ko, diretsyo. May pumasok ba sa kwarto ko nang wala akong pahintulot nitong mga nakaraang linggo? Umiling siya agad. Wala po. Sigurado ka? Opo. Tiningnan mo ba ang envelope sa mesa ko noong araw na pinaalagaan ko yun sa'yo? Hindi agad siya nakasagot. At sa katahimikang iyon, kahit si Kagawad Liza napatingin sa kanya. Hindi po, sagot niya sa huli. Pero mahina. Kulang. Nahuli ng sarili niyang bibig. Inilabas ko ang litrato mula sa luma kong phone. Hindi malinaw na video, kundi sunod-sunod na stills mula sa improvised recording na naiwan ko sa may dresser mirror nung araw na iyon. Hindi buo ang kuha, pero sapat para makita ang anino niyang lumapit sa mesa at hawakan ang envelope. Hindi ako nagsalita agad. Iniharap ko lang. Namutla siya. Ate, bulong niya. Ang tanong ko, Rico, sabi ko. Kanino mo isinusumbong ang mga gamit sa kwarto ko? Hindi siya sumagot. Kanino mo sinabi ang tungkol sa blue folder? Tahimik pa rin. Pero ang katahimikan niya ang sumagot sa lahat. Hindi na namin siya pinilit magsalita sa barangay. Hindi pa iyon ang tamang oras. Ang kailangan ko lang noon ay maitala na may access siya, may kasinungalingan siya, at may dahilan na akong alisin siya sa anumang pagpasok sa bahay at records. Pagkatapos ng meeting, pinauwi siya ni Kagawad Liza na may note, "Avoid involvement in property access pending dispute." Pagdating ko sa bahay, naandon si Adela sa veranda at halatang naghihintay ng balita mula sa kanya. Hindi ko siya pinangsin. Pero kinagabihan, dumating ang unang tunay na bitak. Namagitan si Mina para maipaabot sa legal desk ng munisipyo ang concern tungkol sa forged administrative papers. Hindi pa iyon kaso, hindi pa reklamo, pero sapat para maging maingat ang mga opisina kung may darating na kahina-hinalang request. Kasabay nito, ang clerk sa notaryo na si Maricel ay pumayag na magbigay ng written incident note. Hindi affidavit, pero internal statement na nagsasabing na-hold ang dokumento dahil hindi nagtugma ang identity support at signature style ng principal. Sa simpleng salita, nagsisimula ng lumamlam ang mga pintong balak nilang pasukin. At gaya ng inaasahan ko, nang maramdaman nilang unti-unting nauubusan sila ng galaw, nagsimula silang mataranta. Bandang 6:00 ng gabi, narinig ko si Lumen sa kusina, pabulong pero gigil. Bakit kasi pinatagal pa natin? Sabi ko sa'yo, kunin na agad ang mga tenant at paikutin ang koleksyon. Tumahimik ka! Iritadong sagot ni Adela. Hindi ka kasi marunong kumilos ng maayos, nahalata tuloy tayo. Ako pa ngayon, yung apo mo sa pinsan side hindi man lang nakakuha ng tamang susi. Nakatayo ako noon sa loob ng kwarto ko. Nakapatay ang ilaw, hawak ang cellphone. Hindi ko kailangang lapitan. Hindi ko na kailangan marinig lahat. Sapat na ang tono. Sapat na ang pagkakabanggit nila kay Rico, parang tauhan lang na pumalya sa utos. Doon ko naunawaan na nagsisimula ng lumamlam ang pagkakabuo ng samahan nila.
At kapag ang grupong binubuo lang ng kasakiman ay nakaranas ng unang sabit, bihira iyong manatiling buo hanggang dulo. Kinabukasan, natanggap ko ang mensahe ni Silly. Ate, may pumunta po rito kagabi, si Tita Lumen. Tinanong kong talagang sa account na kayo magpapabayad. Nung sinabi kong oo, umalis na siya. Maya-maya, nag-message rin si June. Ate, may nagsabi na baka magtaas na raw kayo ng renta at paalisin ng matagal na. Totoo po ba? Doon ko nakita ang susunod nilang galaw. Kapag hindi na nila makuha ang pera sa tahimik na paraan, sisilain nila ang pangalan ko sa likod ng mga pinto. Kaya noong gabing iyon, gumawa ako ng isang pahinang written notice. Walang drama, walang patama, malinaw lang. No rent increase, no tenant eviction notice issued. All official communications to come directly from me in writing. Any contrary statement is unauthorized. Pinirmahan ko. Pinakopya ko. Tig-isa bawat unit. Simple power move. Minsan, hindi kailangan ng malaking revelasyon para masakal ang kasinungalingan. Isang malinaw na papel lang na mas maagang dumating kaysa sa tsismis. At pagsapit ng katapusan ng linggo, nagsimula nang mawala ang una nilang kapit. Hindi na sumasagot ang tenant sa pakiusap ni Adela. Hindi na pumapayag si Mang Pilo sa patingin lang sa logbook. Hindi na makakuha ng information si Lumen sa munisipyo. At si Rico, hindi na namuling tumapak sa bakuran ng hindi nangangamba. Pero sa lahat ng iyon, hindi pa iyon ang dulo. Dahil habang unti-unti kong pinupulupot ang legal at praktikal na bakod paligid sa bahay at apartment, may isa pang bagay na papalapit. Isang utang, isang pangalan, at isang taong mas takot na mabaon kaysa mapahiya. At kapag ang taong desperado ay nakita na nagsasara na lahat ng daan, doon siya madalas unang bumibitaw. Hindi si Adela ang unang nasira. Hindi rin si Lumen, kundi si Berto. 2 araw matapos maipamahagi ang notice sa mga umuupa at maitala sa barangay ang restriction kay Rico, may dumating na lalaki sa tapat ng gate bandang 10:00 ng umaga. Payat, gusot ang polo, may helmet na gasgasang visor, at may amoy ng araw at sigarilyong kumapit sa tela. Hindi ko siya agad nakilala dahil matagal ko na siyang hindi nakikita. Pero nang alisin niya ang helmet at tumambad ang namumutlang mata at patagilid na bigote, bumalik agad sa akin ang pangalan. Berto Varela, kapatid ni Lumen, ang lalaking ilang beses naming sinagip sa isang huling pagkakataon. Anong kailangan mo? Tanong ko mula sa gate. Hindi ko siya pinapasok. Tumingin siya sa loob ng bakuran, parang umaasang may lalabas na kakampi mula sa bahay. Pero wala. Nasa palengke si Adela noon at wala si Lumen. Ako lang at ang init ng umaga ang kaharap niya. Alina, sabi niya, pilit kalmado. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Pamilya naman tayo eh. Halos gusto kong matawa sa salitang iyon, pero wala nang natira sa akin na pagnanais magpanggap. Sabihin mo rito, huminga siya ng malalim. Lumalaki na kasi ang gulo. Mas maganda siguro kung magkaintindihan tayo kaysa madamay pa ang pangalan ni Nestor. Maling pambungad. Sa mga taong matagal nang naninira ng hangganan mo, madalas ang unang pagkakamali nila ay akala nila maaari ka pa ring takutin gamit ang dangal ng taong mahal mo. Anong gusto mo? Tanong ko. Tumihik siya. May mga utang lang na kailangang ayusin. Pansamantala lang naman sana ang plano. Koleksyon lang muna sa rentals para maipakita sa lender na may pumapasok. Hindi ka naman mawawalan. Pag nakaahon, ibabalik din. Hindi ko na malayang mas napahigpit ang hawak ko sa gate. Ganito pala kasimple sa bibig ng mga taong hindi naman nagpundar. Hindi ka naman mawawalan. Parang hindi kami ni Nestor ang nag-ipon. Parang hindi ako ang nagbantay sa bawat tenant, bawat tubo ng tubig, bawat sira sa bubong, bawat hulog sa lupa. Parang pwedeng hiramin ang pangalan ko, pirma ko, at pagmamay-ari ko dahil lang gipit siya. Pansamantala? Ulitin ko. Peke ang pirma ko, hinalungkat ang kwarto ko, tinakot ang mga tenant,
Gusto ninyong magpagawa ng authority sa pangalan ko at sasabihin mong pansamantala? Hindi ko naman alam na aabot sa ganun. Muri nga rin siyang sabi. Sinungaling. Natigilan siya. Berto, may note si Nestor sa'yo. Alam niyang gusto mong idikit ang rental unit sa utang mo. Ilang taon na tong iniisip niyo? Biglang nagbago ang mukha niya. Hindi na suki ng awa, hindi na paawa. Pagod, takot, at sa ilalim noon, kahihiyan. Wala akong choice. Bulong niya. Hinahabol na ako. Hindi ako ang sagot sa utang mo. Hindi na siya nakapagpigil. Anong gusto mong gawin ko? Mamatay? Ikulong? Alam mo bang may dumarating na sa bahay ko? Alam mo bang pinapahiya ako sa harap ng mga anak ko? Tumigil siya. Hindi dahil naawa ako, kundi dahil may dalawang salitang mas tumama sa akin kaysa sigaw niya. Sa harap ng mga anak ko. Doon pumasok ang moral na bigat na matagal kong gustong iwasan. Hindi ko problema ang utang niya. Hindi ko kasalanan ang ginawa nila. Pero may pamilya siyang posibleng madamay sa pagbagsak niya. At kahit gaano ako nasaktan, hindi ko kayang gawing kasangkapan ng inosenteng tao sa paghihigante. Kaya sa halip na sigawan siya, sinabi ko ang pinakamatigas na pangungusap na kaya kong buuin ng mahinahon. Hindi ko hahabulin ng mga batang wala namang kinalaman dito, pero hindi ko na rin hahayaang gamitin ninyo sila para patahimikin ako. Namula ang mata niya. Hindi ko alam kung sa hiya o sa pagod. May paraan pa, sabi ko. Magsalita ka ng maayos. Isulat mo ang totoo. Ilahad mo kung sino ang nag-utos, ano ang balak, at anong documents ang pinakialaman nyo. Kung gusto mong may maiiwan kang kahit kuunting dignidad sa mga anak mo, doon ka magsimula. Hindi siya sumagot. Umalis siya na parang mas matanda kesa pagdating niya. Akala ko, tapos na iyon. Pero hindi. Kinagabihan, dumating si Lumen. Wala siyang pasintabi. Tinulak niya ang gate at pumasok sa bakuran na parang kanya pa rin ang karapatan. Anong ginawa mo kay Berto? Sigaw niya. Lumabas ako sa veranda. Wala, kinausap ko lang. Bakit mo siya tinatakot? Ha? Hindi ka ba naaawa? Ako ang naaapi rito. Sabi ko, wag mong baliktarin. Ay talagang pa-victim ka. Halos manginig ang labi niya. Akala mo ba hindi namin alam na gusto mo kaming palayasin sa buhay ni Nestor kahit patay na siya? May mga linya talagang ginagamit ng mga tao kapag wala na silang maipagtatanggol sa ginawa nila. Hahawakan nila ang emosyon, dudungisan nila ang motibo mo para hindi na pag-usapan ng aktwal nilang kasalanan. Pero bago pa kami humaba, dumating si Adela. At doon ko nakita ang simula ng tunay na pagkabasag nila. Ano bang sinisigaw mo riyan? Sinita niya kay Lumen. Dahil kinausap ni Alina si Berto, natataranta na nga, dinadagdagan pa niya. Anong sinabi mo kay Alina? Balik ni Adela. At sa loob ng iisang minuto, hindi na ako ang sentro ng eksena. Sila na. Si Lumen, nanunumbat na hindi raw naman siya ang may utang, kundi si Berto. Si Adela, umiiyak na kesyo, ginagawa niya lang iyon para hindi mapahiya ang pamilya. Si Lumen, tumataas ang boses at ibinubunyag na si Adela mismo ang nagpilit na maghanap ng death certificate at specimen signatures. Si Adela, galit na galit dahil si Lumen daw ang may dala sa notaryo at siya ang nag-utos kay Rico kung ano ang hahanapin sa kwarto ko. Nakatayo lang ako. Hindi ko kailangang magsingit. Minsan, ang pinakamatinding ganti ay hindi yung aktibo mong ibinibigay, kundi yung inaalis mo lang ang huling dahilan nilang magkaisa tapos hinahayaan mo silang malunod sa sarili nilang takot. Nasa gate na noon si Mang Pilo at 2 pang kapitbahay na aakit ng sigawan. Lumabas din si Kadawad Liza dahil may pinuntahan siyang bahay sa kabilang kanto at narinig ang gulo. Kung may problema, sa barangay tayo mag-usap. Madiing sabi niya. Pero huli na ang lahat. Sa harap ng hindi bababa sa 5 taong nakarinig, si Lumen mismo ang nakapagsabi ng linyang hindi na niya mababawi. Kung hindi mo pinapilit na kunin ang signature copy ni Alina, hindi tayo aabot dito. Parang biglang nanahimik ang hangin. Hindi sumagot si Adela.
Hindi rin ako. Dahil sa wakas, ang pagtatanggol nila sa isa't isa ay napalitan na ng sumbatan. Kinagabihan, dumating si Berto sa barangay hall na may hawak na sulat kamay. Hindi pa notarized, hindi pa sworn, pero malinaw. Inamin niya na may plano silang ipakita na sila ang mga ngasiwa sa rental units para maipresenta sa lender na may kontrol silang pagkukunan. Inamin niyang si Adela ang nagdikta na huwag munang sabihin kay Alina hanggat hindi naaayos. Inamin niyang si Lumen ang nag-asikaso ng paglapit sa notaryo at siya ang nag-utos kay Rico kung anong hahanapin sa kwarto ko. Hindi yon perpektong hustisya. Pero yon ang tunog ng isang taong hindi na kayang buhatin mag-isa ang bigat ng kasalanang pinaghatian nila. At noong nabasa ko ang sulat na iyon, alam kong hindi na nilang maibabalik ang dating kumpiyansa. Hindi na rin nilang maibabalik ang masayang araw na ipinagmamalaki nilang mapupunta raw sa kamay nila ang lahat. Dahil sa unang pagkakataon, sila na mismo ang naging ebidensya laban sa sarili nila. Ang pinakamatinding katahimikan ay hindi yung walang nagsasalita, kundi yung tapos na ang lahat ng palusot. 3 linggo matapos mabasag ang samahan ni na Adela, Lumen at Berto sa sarili nilang sigawan at salitaan, pormal nang umusad ang mga bagay na matagal nilang inakalang kaya nilang paikutan. Hindi man ito naging malakihang kaso na may kamera at mahabang hearing sa korte, mas masakit para sa kanila ang nangyari. Dahil bawat hakbang ay dumaan sa proseso, sa record at sa mga pinto na dati akala nila mabubuksan nila sa pakiusap, edad at apelyido. Unang naayos ang rental accounting. Sa tulong ng mga resibong hawak ni Sally at June, ng written note ni Maricel mula sa notaryo office, ng statement ni Berto at ng internal advisory ng cooperative, nakagawa kami ng malinaw na rekonsilyasyon ng rental payments. Hindi lahat agad na ibalik, pero na-trace kung magkano ang napunta sa maling kamay. Ang ilang halagang tinanggap ni Adela at Lumen ay naibawas sa obligasyon nilang bayarang pabalik sa loob ng takdang panahon na pinirmahan nila sa barangay conciliation. Hindi yun eksenang lumuhod sila. Hindi rin yun theatrical na pag-iyak sa harap ng maraming tao. Mas mabigat pa roon ang nangyari. Pinaupo sila sa iisang mesa, pinabasa sa kanila isa-isa ang mga nakasaad sa kasunduan. Wala silang karapatang mangolekta, mga siwa, kumatawan o gumamit ng anumang papel, susi, pangalan o relasyon para sa rental units at pangunahing bahay. Anumang paglabag, direkta nang idudulog sa mas mataas na proseso. Ikalawang naayos, ang record protection. Sa tulong ni Mina, nailagay sa tamang file trail ang request logs, discrepancy notes at movement alerts. Sa cooperative, na-update ang admin restrictions. Sa barangay, may written blotter support tungkol sa unauthorized access at attempted representation. Hindi yun masarap sa pakiramdam. Walang sino mang babae ang gugustuhing umabot sa puntong kailangan niyang iparecord ang kalokohan ng pamilya ng yumaong asawa niya. Pero minsan, para matapos ang panlalamang, kailangan mo talagang tanggapin na ang hiya ay hindi dapat nasa taong sinaktan, kundi sa taong paulit-ulit na nananakit. Ikatlo, ang bahay mismo ang tuluyang nabigyan ng hangganan. Pinalitan ko ang lock ng kwarto ko. Pinalitan ko ang side gate key. Nilagyan ng simpleng written access policy kahit sa loob ng compound, hindi dahil gusto kong maging malamig, kundi dahil natutunan na akong ang kabutihang walang hangganan ay nagiging pinto para sa pang-aabuso. Si Rico, matapos ang nangyari, kusang lumayo. Hindi na siya pumupunta ng walang paalam. Hindi na rin siya muling pinagkatiwalaan sa anumang may kinalaman sa papeles o susi. Hindi ko siya winasak sa barangay. Hindi ko rin siya ipinahiya sa harap ng buong angkan, pero hindi ko na rin siya muling pinasok sa espasyong minsan niyang ipinagkanulo. At si Berto? Siya ang unang nagbayad. Hindi dahil naging bayani siya sa huli. Hindi ganun kasimple ang buhay. Nagbayad siya dahil wala na siyang ibang mapagtataguan. Ang sulat niyang isinubmit sa barangay ay hindi nagpabait sa nakaraan niya,
Pero naging simula iyon ng isang bagay na mas mahalaga kaysa dramatikong pagbagsak. Formal accountability. Kailangan niyang kilalanin sa papel na ang utang niya ay hindi pwedeng takpan ng pag-angkin sa ari-arian ng ibang tao. Kailangan niyang humarap sa lender niya ng walang rental units na maipapang front at ayon sa narinig ko, doon siya unang napilitang magsabi ng buong totoo sa sarili niyang bahay. Hindi ko ipinagdiwang iyon dahil hindi ako nanalo para manood ng pagkawasak ng ibang pamilya. Nanalo ako para matapos ang panlalasaksakitin. At si Adela, siya ang pinakamatagal bago lubusang natahimik. Nung una, sinubukan pa niyang magpakumbaba. Yung mga linyang, nadadala lang ako ng takot. Ginawa ko lang yun dahil pamilya tayo. Matanda na ako, huwag mo na akong pahirapan. May mga luhang tumulo. May mga kapitbahay na tahimik na napaawang ang bibig sa awa. Pero sa sandaling may mga papel nang pumapalit sa kwento, hindi na sapat ang luha. Hindi na kayang lampasan ng edad ang pirma. Hindi na kayang lampasan ng biyanya mo ako ang written restriction at tenant statements. Sa huli, siya mismo ang pumirma sa kasunduang nagsasabing wala siyang anumang administrative participation sa rental property, collections, records, o estate-related actions without my written approval. Nung sandaling iyon, hindi siya nakayuko. Hindi rin siya nagmakaawa. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang bagay na matagal niyang ayaw ramdaman. Natapos na ang panahon kung kailan pwede niya akong sindakin gamit ang salitang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, umalis siya sa bahay at doon muna tumira sa isa pa niyang anak sa Calamba. Walang malaking eksena, walang huling sampalan ng pinto. Isang hapon lang, may dumating na tricycle, may 2 bayong, isang kahon ng gamot, at isang lumang rosaryong nakasabit sa pako sa pinto ng kwartong dati niyang tinutulugan. Tinanood ko lang mula sa bintana. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, tahimik ang bahay ko sa paraang hindi nakakatakot. Iyong katahimikang hindi mo kailangang pagbantayan. Iyong katahimikang hindi mo kailangang hulaan kung may kamay na namang gagalaw sa drawer mo, may chismis na namang ikakalat sa umuupa, o may papel na namang iikot gamit ang pangalan mo. Minsan, iniisip ng mga tao na ang hustisya ay laging parang kidlat. Isang bagsakan, isang malakas na sabog, isang eksenang mapapatalon ka sa upuan. Pero sa buhay ko, hindi ganon ang hustisyang dumating. Dumating ito na parang maingat na pag-aayos ng bahay matapos ang bagyo. Isa-isang pagkuha ng basag na bubog. Isa-isang pagpupunas ng putik. Isa-isang paglalagay ng tamang gamit sa tamang lalagyan. Isa-isang pagsasara ng pinto sa taong matagal nang hindi marunong kumatok. At siguro, iyon ang pinakabagong wakas na hindi ko pa nararanasan noon sa sarili kong isip. Hindi ako nagtapos sa isang maringal na kumprontasyon, kundi sa isang naibalik na kaayusan. Iyon ang kabayaran nila. Hindi kahihiyang palabas, kundi pagkawala ng access, pagkawala ng kontrol, pagkawala ng karapatan na lapastanganin ang mga bagay na hindi naman kanila. At ako? Hindi ako yumaman lalo, hindi rin ako nagbago ng biglaan. Kinabukasan, pareho pa rin ang ginagawa ko. Nagbukas ng gate, kausap sa tenant, naglista ng bayad, bumili ng gulay, nagkape sa umaga. Pero sa bawat ordinaryong bagay na iyon, may isang hindi nawala. Ang pakiramdam na ang buhay ko, sa wakas, ay nasa kamay ko na ulit. Kung may aral man ang lahat ng ito, ito iyon. May mga taong hindi titigil sa pag-aangkin hanggat hindi mo malinaw na itinatakda ang hangganan. At ang kabutihan, kapag hindi nilagyan ng proteksyon, nagiging paanyaya sa pang-aabuso. Hindi kasalanan ng mabait na mapagod. Hindi kasalanan ng lauulian na maghigpit. At hindi kawalan ng utang na loob ang pagtatanggol sa pinaghirapan mo. Kung umabot ka hanggang dulo, i-comment mo ang salitang hangganan kung naniniwala kang minsan ang pinakamatapang na ganti ay hindi paninira,
kundi maayos, malinaw at matibay na pagpapatigil. At kung gusto mo pa ng isa pang kwentong dahan-dahang humihigpit bago kumawala sa huli, mag-like, share at subscribe ka. Dahil sa mundong maraming marunong magsinungaling, minsan ang pinakamasarap pakinggan ay ang kwento ng taong natutong huminto sa pagpapatawad ng walang pagbabago.